Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jeric L. Tumagahan. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang aspekto ng globalisasyon na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang globalisasyon politikal. Kapag naririnig natin ang salitang globalisasyon, kadalasan ay naiisip natin ang kalakalan, teknolohiya o kultura. Ngunit sa likod ng mga tao, ito ay mas malimuot ding ugnayan ng mga bansa pagdadating sa politika. Ang globalisasyon politikal ay tumutukoy sa lumalalim na koneksyon at ugnayan ng mga pamahalaan, institusyon at mga aktor pampolitika sa pandaigdigang antas. Sa pamamagitan nito, ang mga desisyong ginagawa sa isang bahagi ng mundo ay maaaring makakaepekto sa iba. Ano man ang distansya o hangganan, ngayon araw bibigyan natin ng pansin ang ilang halimbawa ng globalisasyon politikal mula sa papel ng United Nations hanggang sa mga pandaigdigang kilusan nagdadala ng pagbabago sa pag-uunawa. Sa mga ito, mas mauunawaan natin kung paano tayo bilang mamamayan ng isang bansa ay bahagi rin ng isang mas malawak na komunidad sa buong mundo. Ang globalisasyon politikal ay tumutukoy sa paglawak at pag-uugnay-ugnay ng mga pampolitikang aktor, institusyon, patakaran, at proseso sa mandaigdigang antas. Isa itong proseso kung saan ang mga desisyong pampolitika ng isang bansa ay naapektuhan ng mga pandaigdigang pwersa at organisasyon. Mga halimbawa ng globalisasyon politikal. Una, United Nations o UN. Isa itong pandaigdigang organisasyon pampolitika na binubuo ng halos lahat ng bansa sa mundo. Naglalayong mapanatili ang kapayapaan, seguridad at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa. Ikalawa, European Union o EU. Isang supranational political and economic union ng mga bansa sa Europa. Nagbabahagi sila ng mga patakaran, batas at maging ng iisang currency sa ilang bansa o euro. Ikatlo, International Criminal Court o ICC. Isang pandaigdigang hukuman na nilikha upang litisin ang mga kaso ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Ito ay nagpapakita ng pagsasali ng ilang aspeto ng soberanya ng isang pandaigdigang institution. Ikaapat, Global Political Advocacy. Climate Change Agreements. Ang mga kasunduang gaya ng Paris Agreement ay nagpapakita ng kooperasyong pampolitika sa pagitan ng mga bansa para labanan ang climate change. Ikalima, non-governmental organization o NGOs. Mga organisasyong gaya ng Amnesty International at Human Rights Watch ay may pandaigdigang saklaw at nakaka-impluwensya sa mga desisyon pampolitika ng mga bansa ukol sa karapatang pantao. Kaanim, pandaigdigang intervention. Halimbawa, ang intervention ng NATO o UN peacekeeping forces sa mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan ay nagpapakita ng epekto ng globalisasyong politikal. Ikapito, political movements. Ang mga kilusang gaya ng Black Lives Matter o Fridays for Future ay nagpapakita kung paano ang mga lokal na isyong politikal ay nagiging global na kampanya. Ang natutunan ko sa aking mga sinasabi, una, mas malalim na mas malalim na kooperasyon ng mga bansa. Halimbawa, patuloy ang mga kasunduan tulad ng Paris Agreement na naglalayong
tugunan ang climate change. Ipinapakita nito ang kinakailangan ng sabayang pagkilos mula sa iba't ibang bansa para malutas sa mga pandaigdigang isyu. Sa number 2 naman, pag-iiral ng pandaigdigang institusyon. Ang UN, ICC at EU ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagresolba ng sigalot, pagtataguyod ng kapayapaan at pagpapalaganap ng karapatang pantao. Sa number 3 naman, pagtaas ng papel ng civil society at NGO. Sa panahon ngayon, mas malaki ang impluwensya ng mga NGO tulad ng mga Amnesty International at Human Rights Watch sa pagbabantay sa mga pamahalaan at pagprotekta ng karapatang pantao. Sa number 4 naman, paglalaganap ng mga global political movements. Dahil sa social media at teknolohiya, mas mabilis nang lumalaganap ang lokal na issues sa buong mundo, gaya ng Black Lives Matter o Fridays for Future. Sa number 5 naman, pandaigdigang intervention sa krisis. Sa mga digmaang tulad ng krisis sa Ukraine o mga kaguluhan sa Middle East, may mga pandaigdigang pwersa tulad ng UN o NATO na nag-i-intervene para mapanatili ang kaayusan. Sa kabuuan, sa kasalukuyang panahon, ang globalisasyong politikal ay nagpapakita na politika ay hindi na lamang lokal kundi pandaigdigan na ang saklaw. Ang mga problema, solusyon at pagkilos ay madalas kolektibo at internasyonal, hindi lamang pambansa. Kaya naman ang pag-uunawa sa globalisasyong politikal ay mahalaga upang maiintindihan kung paano gumagalaw ang mundo ngayon at kung paano tayo naaapektuhan bilang bahagi ng global community. Yun lamang po. Maraming salamat.